puro na lang publicity na magkukunwari kayo na ayaw nyo ng droga. Actually, merong istorya niyan na sinabi sa akin na authority din, no, na sa ibang bansa din yun na kunwari ayaw niya ng droga, ng ganito ganyan, but lately the CIA found out, and even the FBI, na sila pala yung nasa likod ng napakalaking drug syndicate sa lugar nila. And tama talaga yung sinasabi sa akin, most especially yung nakita ko na talaga sa sarili kong mata. Okay? Sara is the best. Alam mo, sino to? Wala na, tapos na Iban. BP Sara is the best. Oh, she will be the best if she faces this impeachment trials. Okay? She will be the best if she presented or nagbigay siya ng ano niya, ng yung waiver niya sa kanyang bank account. Kasi alam mo yun, napakasimple lang naman yung gagawin niya, harapin niya, di ba? Ano niya, ikaw Madriaga, nagsisinungaling ka, eye to eye. No? Tapos ito yung ano ko, yung waiver ko, Senator, former Senator, ito yung waiver ko. Buksan mo yung bank account ko, buksan mo yung ano ko, wala akong kasalanan. Pero anong ginagawa niya ngayon? Hindi niya hinarap yung impeachment trials, tapos ang dami-daming nagpa-file pa siya ng TRO. So ako talaga nasasabi ko talaga na guilty talaga siya. Sa totoo lang, no? Guilty talaga si Vice President Sara Duterte ninyo. It is because hindi niya hinarap yung impeachment trials and then hindi niya hinarap si Ramil Madriaga. Kung i-compare naman, no? I-compare naman si Vice President Sara Duterte ninyo kay Congressman Laila de Lima. Ako alam ko yun, 2017 alam ko, na yung lahat na yun, pati yung video na ginawa nila kay Congressman Laila de Lima ay edited din. Sa totoo lang, okay? Pero despite the fact that hinarap yan ni Congressman Laila de Lima, because alam mo kung bakit hinarap niya? Dahil alam niya na fabricate yun. Okay? Hinarap niya pati yung mga fake witnesses. So bakit hindi kaya gawin ni Vice President Sara Duterte ninyo? Okay, na sinasabi nyo, iron woman, iron lady. Yan ba yung strong, yan ba yung strong woman? Dapat marunong kang humarap sa kung anong mga allegations sa iyo. Most especially, pangalawa ka sa pinakamataas na leader dito sa bayan natin. Tapos yung nyo? Lahat-lahat na lang, no? Alam nyo, yung katulad nung mga allegation ninyo sa Pangulo, no? Sa Pangulo na yung allegation nyo sa Pangulo na drugs. Diba yan naman talaga ang script nila kapag ang isang tao is gusto nila pabagsakin. Ang pinapalabas nila is drugs. Just like what they did to Congressman Laila de Lima. And then, yun, ganun na lang kayo? No? Pumapalakpak kayo sa kasinungalingan? Or maybe because you are earning as that itong troll warrior ninyo, no? But ang lahat merong katapusan. Tandaan nyo yan, no? Nung time na yon, ng time ni Digong, no? It is easy for you na pumahiya lang ng tao. It is easy for you na duruin lang ng tao. Ikaw NPA ka. Ikaw durugista ka. Pero sabi ko nga, nung time na yon, darating talaga yung time na mababaliktad yung panahon. Then ngayon, kayo ang pabiktim. Okay? Kayo ang pabiktim ngayon. Sino ba namang matutuwa ng mga allies ng Pangulo kung kakapanalo pa lang ni PBBM, meron na agad na destabilization group, no? Nakalaban ko pa nga yung isa nyong madam na bago-bago lang is na ospital. It is because na wala namang mali na kakapanalo pa lang may destabilization na agad. Okay? Sa totoo lang, no? Anong diliman drug lord? Naku, Diyos ko naman. Ano ba yan? Alam mo, ang chick nyo lang talaga kasi
hindi nyo, asos Diyos ko, di ba? Andyan pa ako nung time na yon na nagrarally tayo dito sa Davao. Okay? I stand to you. But you know, during those rally, ang daming mga dictation na mga kasinungalingan. Kaya, surrender ako. Kasi ako, sa totoo lang, lumalaban ako ng patas. Gusto ko yung totoo, hindi yung mga kung ano-ano lang minag-aano nyo sa mga tao, katulad nung gusto nyo, isisisigaw na merong ni-rape sa loob ng KOJC. Tapos nagdadasal. Di ba? You are talking about ang pastor niyo is the Son of God. And yet, you tolerated lies. Yun ba yun? Yun ba yun yung religious? Okay? Ay, nako, alam mo, sa totoo lang, no? Natatawa na lang talaga ako sa inyo. No? Lalo na itong mga tao ni Bongo, no? Na isa rin sa napakasinungaling. Alam nyo, sa totoo lang, alam ko na lahat, no? Na yung sinabi nyo, na ano daw, ano yan? Meron daw akong depression, no? Alam mo, sa totoo lang, ang anxiety is natural lang talaga yan sa tao. Most especially, ang anxiety is overthinking. Lahat na tao is nakaka-experience niyan, okay? Pero yung sinasabi nyo, ako, nagwawala. Mukhang hindi ata ako ang dinidescribe ninyo. Mukhang yung idol ninyo na nagwawala. Na nandidibdib kapag ang mga vloggers is nagpo-post against sa kanya. Diba? Diba si Senator Bongo yun? No? Sino ba yung hinart attack? Dahil dikta lang ng dikta sa akin, no? Tapos ako naman chill lang, okay? Alam mo, sa totoo lang, hindi ako affected sa itong mga didilis na to. In fact, naaawa lang ako sa kanila, you know, anong tawag dito? Parang nahihipnotis mo, no? Or maybe, no, kasi you are earning from spreading fake lies, and yet naawa pa rin ako sa inyo. Sa totoo lang, no? Nakakaawa kayong nilalang, no? Kaya nga, minsan, no, sa totoo lang, yung natatawag ko kayong, ob-ob, minsan nakakakonsensya, no? Kasi sa totoo lang, dapat kinakaawaan kayo, eh. Sa totoo lang, no? Minsan, kung if ever that such time na nakakapagmura ako, kasi alam mo yun, sobra kasi kayo ka-enabler, eh. Katulad niya, no, ako, noong 2024, no, umalis lang ako sa Maisog, pinabangga ako. And after that, pinablackmail ako. Then, yung mga accusation nila, no, proud to say that yung mga accusation nila is, nag-ano ako ng waiver. Actually, hindi si General Torre ang lumapit sa akin. Ako ang naghanap ng contact kung paano ko makontak si General Torre because of that fabricated na allegation sa akin. And I was the one who asked General Torre to help me. It is because I am willing, okay? I am willing to submit my waiver that yung sinasabi nilang 700,000 na pumasok sa GCash ko is hindi totoo. Alam mo kung bakit ganun kalakas yung loob kong magbigay ng waiver? It is because hindi naman kasi totoo, eh. Alam mo kung bakit malakas yung loob ko na mag-submit ng waiver? Kasi wala naman kasi akong ginagawang kasalanan. Ang kasalanan ko lang is umayaw na ako sa grupo ninyo. Umayaw na ako. Yun lang ang totoo. Okay? Mukhang kayo yung naghahalucinate, no? Alam mo kung sino yung may psychological defect? Is that the one who believe regarding sa clone na naman. After sa stage 4 cancer, ayan na naman yung issue nila. Nag-clone na naman daw ang aming mahal na Pangulo. Biruin mo ha, uulitin ko ha, one of my friend na isang media talagang nagsabi, grabe talaga tong mga DDS, no? Kaya pala umalis ka kasi, kahit ako nga talagang na-amaze ako sa kasinungalingan sa, kahit hindi na totoo, kahit ang layo na sa katotohanan, no? Lalo na ngayon yung bagong issue na clone, ano ba naman kayo, no? Wag nyo naman masyadong, wag nyo masyadong ginagago yung yung taong bayan. Kasi, ito talaga yung lahat na reactions ng tao, Dati daw, nire-respeto nila ang former president. But after that
itong fake news ninyo, grabe, no? Parang yung katulad yung ngayon, ano namang sinasabi nyo, clone na naman, clone daw si PBBM. Ano yun? Sa yung sa Cardo Dalisay? Yung sa Cardo Dalisay ba yun? Cardo Dalisay na yung presidente, kinloan? Tapos naniniwala kayo kay Bugris. Diyos ko naman, no? Alam mo, sabi ko sa isang media, alam mo, sa totoo lang, ito sad reality. I'm sorry kung masasaktan ko kayo kasi idol nyo pa naman yun, okay? Sabi ko sa isang media, the reasons why that this woman is insisting that itong pinalabas niya is totoo, it is because of the price na binayad sa kanya para lang i-spread yung fake news. And that's the truth, no? Ano ba naman kung bawian ka? Okay? Sa tinuod lang, okay? Alam mo, yung mga friend ko na mga DDS dati, they realize, no? Kasi sabi nila dati, grabe, matatawag akong hardcore. But after na sa lahat na pinakita ko, sa lahat na pina-experience sa akin, isa lang talaga nasabi ko, na mali ako sa pagsuporta sa mga Duterte, lalo na kay Inday Sara. Sa totoo lang, okay? Well, kita-kita tayo sa 2028. It is because, I think, no, kung ma-impeach si Vice President Sara Duterte, is hindi na siya pwedeng tumakbo. You see how blind you are, no? Last 2024, ako yung pinabangga. Ako yung bina-blackmail just because umalis ako sa maisog ninyo. Alam niyo, sa totoo lang, no, ito tong Hernan Tolentino, once ma-impeach si Vice President Sara Duterte, hindi na siya pwedeng tumakbo. And then, sino tatakbo? Si Basti. No, ayaw ko nang magpasobra ng masasakit na salita, but Diyos ko naman, dili pwede si Basti. Okay? Sa flood control, okay. 2018, I think 2017, no? Nag-start yung flood control, di ba? Kasi that's the time na pinapasok ni Senator Bongo itong sila Sara Diskaya. And yung sa CLTG, no? CLTG, nadawit din sa flood control, okay? So, yung flood control scandal, di ba? Sinabi na yan ni Digong. I think mga 2019, 2020 na sinasabi niya na ito pa sabi niya, alam nyo, ang pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno is ang DPWH. Pero meron bang investigasyon na nangyari? After na sinabi ni FPRRD na merong corruption sa DPWH, di ba wala? Kailan lang nagkaroon ng investigation? Nung nakaupo na si PBBM. Parehas lang sila. Si PRRD, in-expose niya yung grabing corruption sa DPWH pero wala siyang kinasuhan, wala siyang finailan ng kaso. Pero si PBBM, pinaimbestigahan. That's why, hindi mo kami pwedeng maaanuhan kasi hindi ako, okay? Alam namin, okay? Alam mo, hayaan nyo na yung nagmumura na yan. No wonder kung saan sila nagmana. Okay, ulitin ko ha. Yung flood control is, ang lahat ng involved doon is pinasok na yon sa time ni PRRD. I think even si Jam Magno is pumasok noong 2020, parang pumasok siya 2020, but I know nakakahulubilo niya itong mga nadawit sa flood control scandal. Okay? Pero kailan lang sila na-filean ng kaso? Sa time ni PBBM. Sa totoo lang, okay? Hoy, nasa inner ko doon. No? I know. Kahit na yung mga kalukuhan sa Parmali. Kahit yung scandal regarding sa laptop, yung sa PCO dito sa Davao, di ba? Meron man binulgar si Tatay Digong, kamo nga nagpagawas o mga kuandere kamong mga corrupt sa DPWH. Imbestigahan ta mo, gumanon ba yon? Hindi.
Alam mo, yung mali kay PRRD, kasi kapag tao niya, hindi niya kayang disiplinahin. Yun yung mali sa kanya, sa totoo lang, okay? Ay, nako, Diyos ko, no? Hindi ako kabit. Ay, sorry ha. You're talking about what? You're talking about, pero, avid fan ka ni Kati Binag. Avid fan ka nila Lorraine Badoy. Avid fan ka sa mga naging chicks ni FPRRD. Kami, no? Ayaw namin ng immorality. That's why we supported the president. Ang presidente, no, meron siyang nag-iisang asawa at makikita mong matino ang mga anak. At hindi uso kay PBBM ang regaluhan siya ng babae. So, sino yung mahilig sa immoralidad? Yan lang yung tanong ko sa inyo. Sino mahilig sa immoralidad? Okay? Yun bang isang tao na nag-iisa lang ang babae sa buhay niya? Or yung kapag niregaluhan lang siya ng babae is okay na yung lahat ng mga kasalanan nila Bongo. Alam ko yon, okay? And ako kasi, nagising na ako, this is all enough. Sa totoo lang. Ayoko na. Ayoko na ng lokohan. Ayoko nang ma-witness na merong pinapatay na tao tapos tinaniman lang ng droga kasi naging kalaban lang ng allies ni Digong. Ayoko nang ma-witnessan yun. Ayaw ko na rin na yung kapag kalaban nila, palalabasin nilang drug lord. Ayaw ko rin nun. Katulad ngayon ng ginagawa nila ngayon sa kay PBBM. Kaya hindi ako naniniwala sa issue nila sa mahal na Pangulo. Because actually, kilala ko, I know the history of Triad or Chinese Mafia. Kumbaga, knowledgeable ako regarding that syndicated na group. Okay? What naman kayo? Mga painful na mga naalala ko is that yun nga no, na kapag kalaban nila, no? Nagiging drug lord ka na, nagiging CPP, NPA ka na, no? And yung pinapatay, no, na tinatanim droga, tanim baril, hindi talaga pwede yun, sa totoo lang, okay? Muli po, ito po si Ma'am Guillermina. Sa pagkakaalam ko po, siya po yung ginamit, di umano, or lumapit kay Senator Trillanes para makipagtulungan, tumistigo, and then later on bumaliktad, no? So sa pagkakaunawa ko, yung nangyari sa kanya ay parang ginamit po siya, no, para isabotahe si Senator Trillanes. Correct me if I'm wrong. Yung po yung naaalala ko. Pero ngayon, siya na po mismo nagsasalita, ano? At binabahagi niya yung mismong malagim niyang karanasan at hindi niya nagustuhan sa kampo po ng mga Duterte. Sa mga dating DDS, magpatuloy po kayong magsalita, ano? Magbahagi ng inyong mga karanasan at mga hindi niyo nagustuhan, yung mga nagpamulat sa inyo. Nang sa ganun, kapag napanood ng mga kapwa nyo dating DDS, yung mga sinasabi nyo, baka sakaling ma-realize din nila, no, na may mali sa sinusuportahan nila, na hindi po tama. Para po sa akin, at hindi lamang po ako nagsasalita ng ganito, tila sindikato po yung namuno sa bansa noong nakaraang administrasyon, mga kababayan. So, salamat sa inyong pagsasalita. Salamat sa inyong pagre-raise ng awareness. Magpatuloy po kayo sa ginagawa nyo yan ng marami pa pong mga panatiko ang makarealize at mamulat po sa katotohanan. Salamat po sa panonood.